Abangan niyo po bukas dito sa GMA alas 10 ang umaga bago ang laban ang Pacquiao Margarito World Super Welterweight Championship. Kasaysayan at karangalan, hosted by Chino Trinidad. Sa ibang balita, ilan pang barangay sa Bataan ang isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa red tide. Nakatutok si Claire Delphine. Di tulad nung wala pang red tide na puno ng tao, tahimik ngayon sa mga tahungan ng Samal, Bataan. 70 ektaryang shellfish farm ang meron dito sa Samal. Nasa 2,000 pamilya ang umaasa rito at ngayong tinamaan ito ng red tide, gutom daw ang nararanasan ng marami sa kanila. No choice no, kasi wala akong hanap buhay. Kaysa walang makain, hindi pagtsatsaga na ho itong gantong kaliliit. Pero kung may hanap buhay, hindi ho namin kukunin to. Talaga. Malaking bagay raw ang deklarasyon ng state of calamity sa coastal barangays dito. Magagamit kasi ng lokal na pamahalaan ang 2 milyong pisong calamity fund para mamahagi ng relief goods at mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga magtatahong tulad ng paglilinis ng mga ilog at creek. Pero humingi pa rin sila ng tulong sa DSWD at sa provincial government. At dahil paulit-ulit na bumabalik ang red tide, nais na rin ng mga taga-Samal na palakasin ang kanilang kapiz industry. We also have series of livelihood training programs sa paggawa ng kapis. We started this last week. So hopefully maging cooperative ang aming mga kababayan. Di pa matyak ng BFAR kung hanggang kailan tatagal ang red tide dito. Ang good news, bumababa na ang toxicity level base sa inisyal na resulta ng huling water sampling. Mula rito sa Bataan, Claire Delphine, nakatutok 24 oras. Matapos ang isang ligong trabaho, hanap mo ba'y bagong gimikan o kainan? Dumayo po tayo sa isang palengke sa gitna mismo ng Makati Central Business District na dinarayo pati ng mga politiko, artista, turista dahil sa iba't ibang pagkain at produkto. Narito ang aking report. Kilalang sentro ng komersyo ang Makati kung saan nakabase ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Pero pagdating ng Sabado, nag-iibang anyo ang isang bahagi nito. Dito sa Salcedo Village, walang nakabihis pang opisina pag Sabado. Ang barong, kurbata, Americana at high heels napapalitan ng t-shirt, sando, shorts at tsinelas. Ang mga abala sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, abala na sa pamimili kapag weekend sa kilalang Salcedo Market. Sikat ang palengke ito dahil lahat na halos ng klase ng pagkain mabibili rito. May galing probinsya tulad ng Kapampangan specialties na ito. Mayroon din pagkaing hango sa luto ng ibang bansa tulad ng paella. May sariwa, may luto na, may pangbata, pangmatanda. Meron ding pangbuong barangay. Ang ilan, patok dahil kakaiba, tulad ng flavor turon at banana pancit siopaw. Bago rito, kaya yun ang naano ng tao, gusto matikman ang lahat na product namin. Kaya yun, siguro, medyo nagagandahan sila yung palit ulit. 6 na taon na ang Salcedo Market. Mula sa 27 concessionaire noon, nasa mahigit 100 na ito ngayon. Meron pang waitlist ng 1,000 applicants. We have a short list though. If they're okay, they're regional, provincial, or original, then we accept them as soon as there's vacancy. Sa dami ng pumupunta rito, ang dating pang-residente at negosyante lang, unti-unti na rin nagiging tourist attraction. Madalas na isinasama ang Salcedo Market sa listahan ng mga dapat puntahan ng mga turistang dumadayo sa Maynila. All year round matatagpuan ang samut-saring bilihin dito sa Salcedo Market sa Makati. At sa dami at sarap ng mga pagkaing mabibili dito, all year round din itong babalik-balikan. Ilan sa mga suki ng Salcedo Market ang aktres na si Tessie Tomas. Bili ko yung husband ko ng chicken curry at saka yung naan bread. And then ako, favorite ko dyan lagi talaga yung lumpiang sariwa. Tapos yung rellenong bangus, ganyan. Favorite ko rin yung chicken barbecue. Pati si dating Manila Mayor Lito Atienza na abutan naming namimili. May handa raw kasi sila para sa mga manonood ng laban ni Manny Pacquiao bukas. Maghahanda ako ng masarap na pagkain para sa mga kaibigan ko. May mga ordered ding suki na rito. Sausage stand. We like the sausages. Very from where? Just over there, the German place. Very, very good German sausages. May mga halaman din at kakaibang native crafts and bags dito. Masasarap ang pagkain at kakaiba ang mga paninda.
Pero higit sa lahat, pinakapatok sa mga mamimili rito ay ang pagiging bahagi ng isang komunidad. Susunod, pressure test sa pipeline ng FPIC sa Makati. Pangulo Aquino at stylist na si Liz Uy kumpirmadong dating. Ang one-stop shop sa Makati na pwedeng bilhan ng mga kakaibang panregalo sa Pasko. At mga nagagandahang dilag sa Bicol Region nagpatalbugan sa mutya ng Ibalong. Tutok na dito sa 24 oras.